Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 24, 2024, Biyernes ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 5, verses 9 to 12. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Biyernes at muli sa ating pong pagninilay para sa araw na ito ay napapatuloy tayo sa mga paalala ni Santiago, sa kanyang sulat, kung saan ay muli sa araw na ito ang sabi naman niya sa atin ay huwag na tayong manunumpa kung hindi rin naman natin kayang panindigan. Huwag nating isasama ang mga pangalan ng langit. Paano nga ba tayo manumpa dati? Sabi natin, cross my heart, hope to die. Yung mga ganyan mga sumpaan natin at sinasabi nga natin na saksi ko ang langit, saksi ko ang lupa. Ganun katindi yung ating mga binibitawang salita na talaga nga bang seryoso tayo sa ating mga pangako. Gaya po ngayon, talagang magiging mainit na naman po ang usapin tungkol sa panukalang magkaroon ng divorce dito sa ating bansa. At kahapon sa balita ay na ipasa na sa Kongreso ang diborsyo na gusto nga, sinasabi nilang gusto nila na sa Pilipinas ay magkaroon nito dahil tayo na nga lang talaga daw yung bansa na wala pa at nakikita nila na malaking tulong magkaroon ng divorce. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan nila, pero malinaw na sa diborsyo talagang mas marami po ang masasaktan, mas marami po ang maaapektuhan emotionally, mentally, physically, pwedeng magkaroon ng dulot. Kaya nga po, saan ba nagsisimula yon? Siyempre doon sa mga pangako. Kasi sinasabi nga natin, nangako kayo na magmamahalan sa hirap at ginhawa, at nung sinabi nyo yan, nasa panahon kayo ng kumbaga kaginhawahan. Kaya mahirap po nasabihin natin nagmamahalan na ang dalawang tao dahil lamang sa masaya sila. Pero yung pag-ibig ay talagang susubukin. Minsan ang dami po natin mga inihahanda kapag araw ng kasal, so meron pa tayong mga vows na sinasabi, pero pagdating ng pagsubok ay ang bilis natin na sirain at putulin yung pangako na binitawan. Lalong-lalo na nung nagsumpaan ng dalawang nag-iibigan sa harapan ng Diyos, sa altar, ay ando doon po yung kanilang pangako sa Diyos. Hindi lang ito basta pangako doon sa lalaki o sa babaeng iyong nais na pakasalan, kundi ito dalawa kayo na nangangako sa harapan ng Diyos. At kapag hindi tinupad ang pangakong ito, nagkakasala tayo sa Diyos. Malinaw naman po, Kaya nga sabi, oo kung oo, hindi kung hindi. Kaya kailangan maging buo, kailangan maging malinaw ang desisyon na gagawin, kasi ito ay may epekto panghabang buhay. At yun nga, magiging kasalanan para sa atin yung pagsira natin ng ating pangako. At ang kasalanan ay hindi lang po ito yung isang tao lang
no, na maapektuhan, kundi may iba pang tao na maapektuhan. Kaya maganda po, no, mapagnilayan natin sa araw na ito, no, kamusta nga ba yung pangako natin, pangako ninyo na lalo na sa mga mag-asawa na magmamahalan kayo sa hirap at ginhawa. Totoo ba talagang naiintindihan yung hirap o gusto lang natin ng ginhawa? Yung bang maganda kasi talaga na mapagnilayan natin itong mabuti, no? Kung alam ba talaga natin yung iiwanan natin at bibitawan natin pangako sa isa't isa. Kasi parang ngayon, parang andali, no, na magsabing mahal kita, tanda kang makasama siya habang buhay, pero ilan nga ba talaga, no? At talagang pwede kong sabihin, no, nais ko i-shout out yung ibang yung mga couple na talagang sa hirap at ginhawa nandiyan dyan, at doon nila mas lalong naiintindihan yung kahulugan ng pag-ibig, kasi ang pag-ibig ay may kalakip ding responsibilidad. Ang bawat pangako na inyo pong binibitawan sa isa't isa may kaakibat na responsibilidad, may kaakibat na aksyon na dapat gawin. Hindi lang ito basta sinabi ninyong I love you sa hirap at ginhawa. Talagang kailangan ninyong panindigan at patunayan. So muli, sa paalala ni Apostol Santiago, ay sabihin na lang natin kung oo, hindi kung hindi. Kung kaya ninyo na mahalin ang isa't isa, then magpakasal. Kung sa tingin ninyo hindi nyo kayang mahalin ng habang buhay, huwag nyo nang ituloy ang inyong pong pangakong gagawin, huwag nyo nang ituloy ang inyong pag-aasawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.